Salamat po, Mr. President. Magandang gabi po, Mr. Chair. At wag po kayong mag-alala, wala po akong balak na pagtapos nito magandang umaga na po. Promise po. Okay, so briefly, Mr. President, dear colleagues, dahil sa ongoing na krisis sa edukasyon, kailangan na ng pagbabago sa ating education system. Milyong-milyong Pilipinong estudyante at mga pamilya po ang umaasa sa DepEd. Kaya nagpapasalamat po ako sa Senate Committee on Finance matapos na siguruhin ang pondo para sa flexible learning, sa ARAL program, sa basic education facilities at sa disaster preparedness initiatives. These are investments that expand access and adaptability for our students. Ngayon po, gusto ko lang sanang klaruhin, bigyang linaw, ang mga agam-agam na nakarating sa aking opisina, lalo na ukol sa mga nasirang paaralan din dahil sa mga nagdaang lindol at mga bagyo, adaptive learning at, ang nakakadismaya, mga aligasyon ng korupsyon na DepEd mismo ang nakabisto. So will the good chairperson be willing to accommodate a few questions so we can continue to work to deliver the quality education our learners deserve? Yes, be an honor. Salamat po, Mr. Chair, Mr. President. So una po tungkol sa rebuilding schools na na-damage ng mga natural disasters. Updated cost po ng damage. So Mr. Chair, mistulang disaster capital na ang Pilipinas dahil sa dami at pagkakasunod-sunod na pananalasa ng mga bagyo, lindol at iba pa. Damang-dama po yan ng mga estudyante teacher sa ating mga paaralan. Mula June hanggang October, 29.5 billion pesos na ang tinatayang pinsala sa ating mga schools. So ano na po, Mr. Chair, ang pinakabagong estimate ng total cost of damage sa mga school properties ngayong taon? At mayroon po bang mas bago at tumpak na estima, Mr. Chair, Mr. President? Ito na po ang yung 29 billion na mention niyo is the most updated figure. Okay. Mr. President. So this is from June to November. June to November. Okay. So the typhoon season po ito. Yes, okay. Salamat, Mr. Chair. So, dako na kaagad dun sa repair at rehabilitation needs at yung funding gap. So, bagamat tinaasa ng Senate Committee on Finance ang pondo para sa disaster response ng ilang rehiyon, klaro po na kulang pa rin. Di pa rin talaga sasapat. So, magkano po ba ang kailangan para sa reconstruction at rehabilitation ng mga paaralan, Mr. Chair? Magandang tanong ho yan. Yan talaga yung nakakalungkot dahil we're one of the most vulnerable countries in the world. Kagaya ngayon lang, in the span of 2 months, may dalawang malakas na bagyo, isang earthquake. Maraming ho talaga tayong classrooms na nasisira. Kaya naghahabol tayo, pero dahil nasira, naghahabol tayo ulit. So for 2026, nag-allocate ho, sabi ho ni Senator Bam kanina, 65 billion for new construction, and then for repair and rehabilitation, about 7 billion. So hopefully, itong 29 billion na nasirang classrooms ay mahabol natin. No? At least man lang makover natin yung mga deficiencies in those areas. Salamat, Mr. Chair. In fact, naalala ko yung sinabi ni Sen Bam kanina, actually sinabi ninyo at ni Sen Bam sa isa't isa, 7.7B yung nakalaan repairs po. Opo, para sa repairs, bagamat against the backdrop of 29.5B yung halaga ng kailangang i-repair. So talagang kailangan talaga tayong humabol, kung hindi man sa susunod na taon, sa mga susunod na taon. At pagdating naman, Mr. Chair, sa Disaster Preparedness and Response Program, gaano namang kalaki pa ang kulang sa budget para doon, Mr. Chair? I was asking kasi nakita ko po sa GAA 2025 may 6.1 billion for repairs. Mm-hmm. But I was told na nagamit na rin lahat. No? So wala na talaga. Mm-hmm. Yeah. So internally nagre-realign sila ng pondo. But definitely
ano ho tayo talagang deficit if you include the typhoons. So again, another part of the catch-up plan. Yeah, Opo, correct. para correct lang po. ibalik ang mga school buildings, classroom sa dating capacity. Bukod pa sa paghabol sa kulang pa on top of that. So dako na po ako, Mr. Chair, sa transition plan para naman sa displaced learners. So dahil nga po sa mga pinsala ng Bagyong Tino at iba pa, may mga batang napipilitang mag-aral sa ilalim ng puno. May isa tayong kulig na binanggitin yan kanina. I think it was maybe Senator Joel. Paano po yung transition plan para sa lahat ng learners na apektado ng mga bagyo at pati ng lindol, Mr. Chair? Actually, Mr. President, isa rin sa mga kahit papaano natutunan natin sa pandemic, yung alternative delivery modes. So ngayon, actually kahit na may bagyo, pwede pong mag-aral yung bata sa bahay or po, kung yung classroom po ay nasira, pwede po silang mag-aral sa bahay. So meron silang mga modular distance learning, may blended learning, may flexible learning option. Kung mayroong internet, pwede rin po silang mag-online distance learning. So ito yung mga different modalities na pwedeng gamitin pag sira po yung classrooms or minsan ginagamit pang evacuation site. So ito yung ginagamit ng DepEd. Of course, may mga challenges rin, but at least tuloy-tuloy po yung pag-aaral ng bata. And siguro naman, Mr. Chair, habang tuloy-tuloy yung pag-aaral ng mga bata, sa duration ng transition plan, tuloy-tuloy din kasabay yung pag-repair o di kaya pag-construct. Yes, tuloy-tuloy rin siya. Of course, may konting may mga challenges because of the bidding procedures. But meron din ho silang temporary learning spaces. Ito yung mabilisan na kinoconstruct ng DepEd. In 15 and 20 days, meron na silang parang prefab classroom. So meron silang innovation na ganun. So kahit walang classroom, pwede silang magtayo ng 15 to 20 days, meron na tayong bagong classroom. It's a new program initiated by Secretary Angara. Okay. At least ang bilis po, Mr. Chair, and hari nawa yung mga materyales na ikukumpuni within 15 to 20 days, prefab para magamit agad ng mga bata. Yung mga materyales yun, hindi naman masasayang kapag nai-repair na or naitayo yung mga bagong facilities at itong mga ginamit na prefab materials ay pwede pa naman sigurong i-recycle para pa rin magamit ng mga eskwelahan ng mga bata, Mr. Chair. So I think marami natutunan ang DepEd after the pandemic. Isa na rin tong how yung learning continuity. No? So marami ho silang natutunan and isa rin sa mga innovation nila itong temporary learning spaces. Pwedeng tayo yan sa mga basketball courts, no? Gym, sa gymnasium. So kaya nila magtayo in 15 to 20 days. Salamat, Mr. Chair. Dako po ako dun sa decreased budgets for hard-hit regions. Ito, paglilinaw din po. Napansin po namin na bumaba ang pondo ng NIR at Region 7 kung alin pa yung malubhang tinamaan ng mga bagyong Tino at Uwan. So ano pong dahilan ng pagbawas ng kanilang allocations, Mr. Chair? Actually, Mr. President, it's nag-carve out lang sila ng amounts to create NIR. So it's only for personnel services po. Yeah. Opo. At yung Region 7, Mr. Chair? So ang nangyari po is by creating NIR, nagbawas po ng PS from Region 6 and Region 7. From Panay and I guess Cebu area. Opo. Negros Oriental, Mr. President. Pero ang concern po, Mr. Chair, ay tila nabawasan ang NIR at Region 7 ng pondo para sa disaster response o rehabilitation. Tama po ba? Parang contradictory po yon sa aktual na kondisyon nila pagkatapos ng mga disasters. Actually, Mr. President, yung NIR next year will be their first budget. So initial funding pa lang to for their quick response fund, for their disaster response. All right. So yun,
tiniyak ko lang po, for the disaster preparedness and response programs of NIR and Region 7. So, bagamat tama po naman kayo, Mr. Chair, bagong rehiyon ng NIR kahit for budgeting purposes, pero talagang nadaanan siya at natamaan siya at ang Region 7 ng mga disasters ngayong taon. So, wala po bang, sabi nyo nga, nagka-carve out sila, nagre-realign, wala pong plano ba ang DepEd na to push a little more resources sa mga rehiyong ito para sa disaster preparedness and response program? At kinumpara po namin ito dun sa House version items, Mr. Chair. Wala po ba silang ganong plano within our budget season? Actually, Mr. pag Chair? kulang po, ang ginagawa po, central office po nag-o-augment. Okay. So meron silang the same fund in the central office that they can augment. And aside from that, meron rin po silang quick response funds na pwede rin nila matapos. Alright po. So posible po na yung kabuoang basket para sa disaster preparedness and response nitong dalawang region ay maaring madagdagan Yes, pa mula kasi sa central office. for flexibility, linalagay sa central para kung tumama, let's say, sa Region 1, pwede silang mag-deploy doon. Pag tumama, let's say, sa Visayas area, pwede silang mag-deploy doon. So, meron ho silang mga basic DRRP funds in the regions, but the bulk will come from the central. Okay po. At least yung mga, well, of course, I'm sure may mga taga-NIR DepEd dito, and I'm sure yung mga kababayan natin nakikinig dito dun sa Negros Island region will take additional comfort from that kasi sabi nung iba sa kanila, sa shock ng bansa sa nangyari sa Cebu, medyo na-overlook kami. Hindi kasing taas ang awareness na kung, halimbawa, may 200 kababayan tayo sa Region 7 na napatay at marami pang missing, may 200 plus sa Region 7, mayroong 100 plus din na napatay sa NIR at may mga missing din. So I think they would take additional comfort sa ganitong impormasyon mula sa DepEd Central Office. Tama po. The central office can augment it, and yan po yung flexibility na ginagawa nila para depending kung nasaan po yung calamity-stricken areas, doon sila naglalagay ng PENDA from the central office. Okay. Salamat, Mr. Chair. Iwan ko na muna ng konti yung disaster response, dako dun sa digitalizing education. So patuloy na pina-priority ng DepEd ang digitalisasyon ng edukasyon upang mabawasan, pakitirin ang digital divide. May marami pang mga paaralan na walang internet connection. There are many from the private sector who are willing to fund technology, but it requires internet infrastructure. So ano pong ginagawa ng DepEd para siguruhin na ma-meet yung mga requirements na ito, Mr. Chair? Actually, di ko lang nasabi kay kay Secretary Angara to. Doon po sa budget ng DICT, meron silang 5 billion for free Wi-Fi. So naglagay ho kami ng special provision na i-prioritize yung mga DepEd schools. No? So may 5 billion silang pwedeng gamitin under DICT kasi magkakabit rin naman ho sila eh. So i-prioritize lang in DepEd schools. So, and then on top of that, inside the DepEd budget, meron rin silang 1.5 billion to improve internet access in public schools. So that's about 6.5 billion for next year. Okay. At ito pong total na 6.5 billion, Mr. Chair, ay sasapat na para sa internet connectivity? Based calculation ho namin, kulang pa yon kasi di ho lahat ng schools ho natin. I think only half yata may internet. 12,000. About 12,000 schools ang wala pa ho tayong internet connectivity. But meron rin tayo kasing mga 6,000 school walang kuryente. Wow. So actually that's why nasabi ko kay Senator Angara, sa NEA naman naglagay kami ng special provision yung 4 billion na for electrification, i-prioritize yung mga schools, DepEd schools. So may kuryente na at may internet connectivity for next year. No. Yung internet admittedly hindi pa ho magkakasya. Even yung electrification di rin magkakasya. But at least half of the requirement ma-fulfill na ho natin. Not bad for a start, Mr. Chair. Kasi kung patuloy yung, as we expect, yung pagtutulungan sa pagitan ng DepEd, DICT, NEA, kung kalahati nung need
mapupuno na next year, edi sa susunod pang 2 taon, pwede tayong umasa na masara talaga yung gap dun sa internet at electricity So that's services. the target na hopefully in 2 years wala na tayong problema with electrification and internet connectivity. Okay, hari nawa, Mr. Chair. At magandang gabay po yun sa atin dito sa Kongreso, sa budget making exercise natin hanggang sa susunod pang taon. And then, huling tanong dito sa digitalizing education, paano sinisiguro ng DepEd na maayos at malinis yung public-private partnerships ng ahensya dito naman sa digitalization, Mr. Chair? So, Mr. President, ang DepEd meron silang DCP. This is the Digital Computerization Program. And ito ay sinuseryoso nila yung overpricing, oversupply, and even uneven allocation of the computerization program. So, sinisugurado nila na needs-based yung pag-allocate po ng mga equipment. And mayroon pong transparency and accountability kung paano po binibili yung mga laptops and computers. Tandaan ho natin, nagka-issue po ng laptop overpricing before. Mr. So Chair, ang DepEd is very mindful of that at they ensure transparency and accountability in purchasing equipment. At klaro pong kinukommunicate ng DepEd dito dun sa mga potential na private sector partners nila sa PPP, Mr. Chair. Yes, meron ho silang what we need and then so the market. Meron ho silang mga summits on the requirements of DepEd. They conduct that every year para po yung mga gustong mag-supply sa DepEd dahil sa laki po ng DepEd. No? Meron ho silang information how to participate. Salamat, Mr. Chair. I'm guessing na excited ang private sector pag ganitong kaklaro, hindi lang yung positibong goals, pero yung terms of engagement. So, in a way, magandang confidence building exercise din po ito, Mr. Chair. So, dako na po ako dun sa corruption, ghost students, and the school voucher program. Gaya ng nabanggit ko po kanina, Mr. Chair, DepEd mismo ang nakabisto ng ilang insidente ng korupsyon sa voucher system. Pero parang deep pa rin yata ito natigil dahil may bagong reklamo ng di umano'y libo-libong ghost students, quote-unquote, ang in-enroll mula 2021 hanggang 2024 sa ilalim ng Senior High School Voucher Program para sa mga ALS students sa Pangasinan at binantaan pa raw ang buhay ng nagreklamo. So, alam po ba ito ng DepEd? Kung ganon, ano po ang naging aksyon dito? May naparusahan ba, Mr. Chair? Actually, Mr. President, nung chairman po ako ng Basic Education Committee, nagkaroon din kami ng hearing tungkol dito po sa voucher program. Particularly the Senior High School Voucher Program. Kaya at that time, meron din kaming nakitang mga ghost students based on reports, based on the data that we saw. And I'm very happy that in DepEd, sila mismo nakakita itong mga ghost students, no, at inaksyonan ho nila kaagad. So may mga 7 cases of ghost students na finailan na ho sila ng kaso. Ito po yung Dr. Resita Britannico Academy. May kaso nito. Yeah, among others, mga 7 schools at ito po yung at nag-file rin sila ng 7 cases against these schools. Meron ring 22 schools being investigated ngayon. No? So on top of that, they also reformed the safeguards. Dati ho kasi ang school kukuha ng estudyante tapos sisingil sa DepEd. Yes. So wala hong check and balance. So in this time, mas inayos nila yung check and balance and the safeguards para hindi lang singilin schools. Talagang tinitignan ho nila kung yung students ay totoong students o hindi. Kasama na kaya, Mr. Chair, sa either yung 7 kinakasuhan or yung 22 na iniimbestiga yung kaso dun sa mga ALS students sa Pangasinan?
Wala ho siya doon sa 7 na finailan ng kaso, but nasa 22 siya being investigated right now. Okay po. Oo. At least, Mr. Chair. Oo, salamat po para doon. Doon po sa unang 7 kaso, may mga DepEd officials ba na inimbestiga kaugnay nung 7 eskwelahang iyon na chinarge? Medyo natatangi yung complaint na to, Mr. Chair, kasi ang allegation ay involved daw yung ilang DepEd officials sa korupsyon ng senior high school voucher program. So may kasamang opisyal na po bang iniimbestiga din sa kasong ito? They admit na meron tayong mga DepEd officials DepEd employees na kasama dito po sa modus na ito, at nag-file na po ang DepEd against these 2 DepEd employees. No? So na-investigahan nila at confirmed na meron pong mga ganitong unscrupulous DepEd employees. Pero hindi ho nila hinayaan ho yan, nag-file ho sila ng kaso. Okay. Salamat po doon, Mr. Chair. Sabi po ni Director Tolentino Aquino noong Pebrero na walang Go students sa senior high school voucher program. Pero pagdating ng Setyembre, may inimbestigahang paaralan sa Pangasinan. So isa po sa 22 iniimbestiga. Pwede ba naming malaman kung aling mga eskwelahan ang iniimbestigahan at ano ang status ng investigasyon, Mr. Chair? Mr. President, Senator Risa, dahil ongoing po yung investigation, ang request po ng department through an executive session para sabihin po yung mga schools involved, pati rin mga personalities involved. But rest assured na tuloy-tuloy po yung kanilang investigation ngayon. Salamat, Mr. Chair. No problem po kung sa executive session na lang or kahit isa-submit nila Or sa submit na lang chair in para conflict. sa kaalaman po natin. We'll request na lang from DepEd to submit to us ilagay na lang sa sealed envelopes Opo. yung update. Salamat, Chair. And sabi nyo naman na ongoing yung investigation. Maaari bang malaman in open plenary kung at least ano yung status ng investigation? By end of the year po, itong 22 schools being investigated, may action na po yan. No? So kung proven na meron ho silang mga transgressions o mga violations, magpa-file ho ang DepEd ng case within the year na rin po. Alright, salamat, Mr. Chair. Dako na ako dun sa HMO benefits para sa mga guro. Teachers. Nakatanggap po ang aking opisina ng mga reklamo na pilit daw pinapa-enroll ang mga teachers sa isang HMO. Hindi po ba dapat voluntary ito, Mr. Chair? Pinapayagan ba talaga yung mga ganyan? This is a good program, Mr. President, dahil magkakaroon ho sila ng parang health insurance benefit. And first time to, pwede nilang gamitin to for executive check-up, pwede nilang gamitin to kung meron ho silang outpatient check-ups. Unlike sa PhilHealth, dapat magkasakit ka eh. No? Ito, pwede mong gamitin sa mga executive check-up mo kahit wala kang sakit. So ang allocation po ay 7,000 per teacher. And then ang teacher na ang bahala kung ano ang HMO na gusto niyang kunin. Pwede rin silang mag-group and get a group HMO. But ang subsidy ng government is about 7,000 per teacher. Salamat, Mr. Chair. Oo nga, ang appreciation talaga natin na HMO ay maaring on top of yung PhilHealth coverage. Kahit po yung ilang bahagi ng labor movement, yun yung advocacy nila na kung pwedeng noon, sinasabi nila pwede bang may PhilHealth Plus kung magbabayad kami ng dagdag kaunti sa premium namin. And in this case, medyo humahabol na yung PhilHealth. Alam po natin yun, meron silang yakap program para hindi lang para sa inpatient pero outpatient coverage. Pero sa ganitong kaso na reklamo, kung hindi pa ito alam o nabalitaan ng DepEd, pero at least in principle, hindi ba dapat pinagbabawal yung ganito dahil sabi nyo nga ang teacher ang bahala pumili whether individually or kung group HMO sila. So yun po, di ba dapat voluntary po? Tama ho kayo. This is purely
voluntary. So bahala ho yung teacher kung gusto niyang kumuha po ng HMO. Ang government subsidy will be 7,000. So hindi ho natin pinipilit yung teacher kung gusto ho nilang kumuha ng HMO. Although maganda ho yung programa dahil nga pwede ho nilang gamitin to for their medical check-ups or yung mga outpatients, for example, laboratory, pwede nilang gamitin. Hindi na nila kailangan mag-antay pa magkasakit ho sila para gamitin yun. But in this case, kung i-raise yung reklamo sa DepEd, hahayaan lang ba ito or No, may Mr. gagawin po Chairman, ba ang sabi ni DepEd? Secretary Angara, kung meron pong mga cases na pinipilit sila, i-report lang po sa DepEd and they will investigate it. Kasi very clear na this is voluntary. Wala hong pinipilit ho dito. Okay, salamat po doon, Mr. Chair. Tapos katulad ng isang binanggit nyo kanina, Mr. Chair, kaugnay nung mga tanong ko sa corruption at Go Students dun sa school voucher program. Nakatanggap din po kami ng mga reklamo na mismong HMO companies daw ang nag-aalok ng kickbacks kapalit ng sapilitang pag-enroll sa mga teachers. May natanggap na bang ganitong reklamo ang DepEd at kung ganoon, ano ang ginagawang aksyon dito, Mr. Chair, Mr. President? So far, wala naman pong naririnig na ganun ang DepEd. But let's be vigilant, no? Kasi alam nyo, lahat ng pwedeng pagkakitaan, baka pagkakitaan. So dapat ho talagang maging vigilant. Pero wala hong ganun. Yung 7,000 pong subsidy should go to the HMO para mas maganda po yung benefit. Kasi kung kakaltasan pa yun, dililiit po yung kanilang benefit. No? So dapat pumunta ho yan sa benefits ng ating mga teachers. At least loud and clear po yung mensahe ng DepEd sa pamamagitan nyo, Mr. Chair. Kung mayroong ganitong mga reklamo at gustong ireklamo, dalhin nila sa atensyon formally, officially ng DepEd. Yan po yung very clear message ng ating secretary na kung mayroon pong mga nagva-violate, umaabuso, namimilit, pwede kong i-report sa kanya at sa DepEd. Meron ho kasing cases na kasi may mga openings sa mga divisions or sa mga regions. Meron hong binibenta yung mga positions sa mga applicants. So yan po ay rineport kay Secretary. This is in Palawan. No? So sinuspend po yung superintendent. So kung meron silang naririnig na mga violations, even DepEd themselves, no, mga DepEd officials or DepEd employees, i-report lang po sa DepEd. Okay, salamat Mr. Chair, Mr. President. Huling pagsako na lang ngayong gabi, Mr. Chair, tungkol sa mental health na banggit din ni, I think Senator Joel kanina. So, bullying capital of the world na raw ang ating bansa. So, kumusta po ang implementasyon ng anti-bullying policy na nilatag ng DepEd sa bago nitong IRRs? Paano natin matitiyak ang accountability ng learning formation officers at school administrators sa mga bullying cases? Ay, good news ho tayo dyan. At salamat rin kay Secretary Angara. Of course, we put amounts rin. Meron ho tayong 2 billion pesos to hire 10,000 school counselor associates. No? So, kung matatandaan ho natin, meron tayong bagong basic education mental health law. Yes. At nag-create tayo ng dalawang tier ng mga school counselors, no? School counselors and school counselor associates. So, meron na tayong pondo ngayon to get 10,000 school counselor associates. This is pauna pa lang to, no? Ang target talaga is 1:1. No? So, yun po ang target. So, that will address issues of mental health, issues of bullying, at of course, mabibigyan natin ng ating mga magulang ng proper guidance when it comes to mental health. Napakaganda po yung tanong nyo dahil ngayon talaga ang mental health is becoming a very serious issue even in our public schools. Oh, tama po kayo dyan, Mr. Chair. At ganda, very concrete itong innovation ngayon, bunga ng pagpapatupad yung companion measure nga po sa ating mental health law. Naalala po siguro ninyo, Mr. Chair, nung sinusulong pa lang natin yung mental health law, talagang advocacy na pati nung mga Youth for Mental Health Coalition na pati yung mga psychometricians
ay mag-further studies para mag-qualify sila maging kung hindi man guidance counselors, yung katulad nito ngayon sa second year na school counselor associate. So bilang force multipliers, bukod pa po sa mga peer counseling groups na pwedeng itatag sa mga eskwelahan. May shortage so, talaga tayo ng mga guidance counselor. So in the meantime, itong school guidance associates ang i-hire muna natin kasi even psychologists and psychometricians qualified do sila. No? So at least meron na ho tayong magkakaroon na tayo ng 10,000 out of the 47,000 schools. Yes, Mr. Chair. And paano natin matitiyak yung accountability? Whether nung mga learning formation officers or yung mga school counselors at school counseling associates, pati school administrators sa mga bullying cases? May pong anti-bullying policy ang DepEd, and this is cascaded all the way to our schools. Admittedly ho, ang principals and teachers ho natin ang empowered to handle cases of bullying. No? But then again nga, dahil nga sa sobrang busy rin ng teachers and principals ho natin, talagang nahihirapan din sila to monitor itong mga cases. Pero meron pong mga but meron din po silang sinasubmit na report card, and they also submit regular reports to DepEd para ma-monitor po yung mga cases of bullying. So but by next year, malaking bagay po in school counselor associates. Ito talagang game changer yan when it comes to bullying. So but right now yung mga internal policies ng DepEd ang nagfa-function po. Okay. Well, at the very least, pinaka-importante na kinakascade talaga pababa hanggat sa bawat eskwelahan para ma-internalize yung mga IRRs nitong bagong polisiya ng DepEd. So huling tanong ko na lang ngayong gabi, Mr. Chair, nitong nagdaang school year lang, 1,700 student suicides na ang naitala. So under the Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act, ano po ang mga konkretong suicide prevention measures na matatanggap ang ating mga estudyante, Mr. Chair? So, meron pong hotline ang Department of Education. Ito po yung Learners Telesafe Contact Center. Open po ito sa mga parents or mga bata na gustong may makausap or gustong mag-reach out to experts, at rini-refer po ito ng DepEd sa mga mental health experts or mental health professionals. So meron rin ho silang mental health policies in our schools, at ang ating mga teachers ay binibigyan po ng training on how to handle mental health cases. So meron po silang mga ganitong mga programs. Even mga parents rin po, meron din silang mga community-based mental health program to engage the parents. So it's really a whole of community approach pagdating sa handling of mental health. Maraming salamat, Mr. Chair. Alam po natin na ang dami na ngang ginagawa at kailangan at gustong gawin ng education system natin sa pamumuno ng DepEd. Bukod pa po sa paghanda at pagresponde sa disasters, bukod pa po sa pagtukoy sa ganitong mga urgent and strategic mental health concerns, at iba pa at iba pa at iba pa. But it's really good to know na at least mulat ang DepEd dito, at kahit pa paano gumagawa ng mga paraan para moving forward, pwede tayo talagang umabot sa lahat, no, ng katangian: quality, accessible, abot kaya, responsive, may empathy, lahat na. Second layer ng mga tahanan natin na sinusubukang likhain ng mga kondisyon sa ating mga paaralan. So maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. President. Maraming salamat sa DepEd family sa pamumuno ni Secretary. Thank you. Maraming salamat, Senator Risa, for those very important questions.